Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Narito na po itong Ford Everest na dinala sa amin nung nakaraang linggo pa. Ito po ay nakasakay na sa tow truck dahil hindi na po ito umandar pa. Habang ginagamit daw nung may-ari ito ay bigla na lang namatay at hindi na po ito napa-start. Ito po ay nanggaling na rin sa dalawang talyer, dalawang mekaniko. At pagdating nga po dito sa amin ay kalas-kalas na po doon sa portion ng fuse box na yan. May mga sumabog at naputol na fuse box. Nakakalas din yung relay doon sa glow plug. At ito nga pyesa na to ay naputol pa yan. No, kaya ito ay napapalitan ko na po yan ng bago. Ngayon, nung tin-troubleshoot ko po ito, para mapaandar nga ito ay kinalas namin itong wiring harness dahil lumalabas doon sa scan namin ay hindi nga po mabasa yung computer box po nito, yung kanyang ECU at PCM. Ngayon, hanggang sa laliman ko pa ang pagto-troubleshoot po dito, nakarating kami doon sa computer box nito at doon pa lang sa ilalim, habang nagte-test kami ng mga fuse doon sa fuse box, ay may naaamoy na po kaming kakaibang amoy. Amoy sunog po talaga. Kaya nung inilabas namin yung computer box, yung PCM nito, at binuksan namin, no, ipinakita ko sa vlog yan, tingnan nyo po, ay sunog na sunog po talaga yung computer box. Kapag po ganun ang nangyari, ay hindi po talaga i-start ang kahit na anong mga sasakyan na common rail or kahit yung mga gasoline engine na yan na naka-computer box, naka-ECU, hindi po talaga i-start yan kapag ka nasunog ang inyong computer box. Ngayon mga kapatid, ang akala nung iba, dahil yung mga lumang technology noon, yung mga lumang sasakyan noon, yung mga 90s or hanggang itong pagpasok ng 2000, kapag ka nagkakaproblema yung computer box, bibili ka lang ng surplus, isasaksak mo, doon sa socket niya, ay okay na, aandar na, kung walang problema yung computer box. Pero dahil nga po kasi, itong mga sasakyan ngayon, ay gumagamit na po ng anti-theft, no? Yung immobilizer. Kapag ka po nasira ang inyong computer box at nadamay yung portion ng immobilizer, hindi mo na po talaga yan mapapa-start ang inyong sasakyan. Dahil nga po yung anti-theft po na yon ay ang isang trabaho nun ay hindi makarnap ang iyong sasakyan. Kaya po meron nun. Ito pong unit na to, nasunog yung computer box niya, dama yung immobilizer, kaya hindi na po siya gumana. Ngayon mga kapatid, mayroon akong computer box na ipinasadya sa mga kaibigan natin. Nagpa-reprogram po tayo ng computer box na naka-off po ang immobilizer. Kasi po, hindi talaga gagana rito ang basta ka na lang magpapalit ng ECU, segunda mano man o bago, kung hindi naman match yung kanyang immobilizer. Hindi rin po yan gagana. Meron po kami ngayong computer box na inilagay dito, na ito po ay naka-immobilizer off, kaya mapapagana po natin ngayon ang makina. Ito, papakita ko po sa inyo. Yan po ay naka-immobilizer off na po yan. Kaya ngayon, kapag in-start ko ngayon, itong Ford Everest na to, gagana na po yan. Pero, yan po ay naka-imo off, pero gumagana pa rin yung kanyang alarm, yung kanyang remote. Ayan, gumagana po yan. Oh. Okay, start ko po ngayon itong ating Ford Everest. Sabi ko nga po sa inyo, kapag nakapatay ang immobilizer, no, mapapagana natin to. Pero kapag ka naglokong immobilizer at hindi yan naka-off, hindi nyo mapapagana ang unit na ito. Umaandar na po. No? Pakita mo yung engine. LED. Ayan, umaandar na po yan. Okay? Oh. I-revolution ko po dito. Dito, Glenn. Maandar na po itong unit na to, pero ito po ay naka-immobilizer off. Pagka ito ay naka-immobilizer off, naka-imo off, ay wala na yung kanyang anti-theft feature. So pwede siyang makarnap. Pero siyempre, wag mong iiwan ang susi. Hindi naman lahat ng mga sasakyan na tumatakbo ngayon ay mayroong immobilizer. No? Pero bakit ba kailangan na i-off yung immobilizer? Yan po ang ipapaliwanag ko pa rin po sa inyo. Mga kapatid, para po mapagana natin ang immobilizer po nito, kailangan ay bibili ka ng bagong computer box. Medyo mahal yun ha. Tapos yung computer box po na yon,
wala pang ni isang program na naka-install po doon sa ECU na yon. At yan po ay magkakaroon lamang ng programs kapag po yan ay dadali nyo na rin sa kasa. Napakaselan po ng port at medyo masungit po sila dyan. So yung mga FCID, pati yung mga access ID po na yan, pati yung mga product key, pati yung mga programs na kailangan ma-install dun sa computer box na yon, ay hihingin yon ng computer kapag ka ini-install na yung mga programs. Para ka lang ding nag-i-install sa inyong mga personal computer ng mga softwares na hinihingi yung product key, hinihingi yung serial number, hinihingi yung dongle number. So lahat po yon ay kailangan nagagawin kapag ikaw ay bumili ng bagong computer box. At ang pinaka matindi rito, pag bumili ka ng bagong computer box, ay bibili ka rin ng bagong 3 susi. Dahil hindi mo na magagamit yung luma mong mga susi kapag ka ikaw ay nagpalit ng bagong computer box. At iyan ay gagawin lamang sa mga kasa, sa Ford mismo. At sa ngayon, dahil medyo luma na, itong mga ganitong mga Ford Everest na to, bihira na lang yata yung kasa na gumagawa nun. Yan yung malaking issue po kapag ka bagong computer box. Kaya karamihan ng nasusunugan ng mga computer box ng mga ganitong klase, mga Ford Everest, ay hindi sila ngayon pumupunta doon sa bagong computer box. Paano gagawin? Wala yung immobilizer. Baka isipin nyo, Boss Ranz, Sir Ranz, paano yan? Makakarnap na yan kung hindi gagana immobilizer. Kaya nga lahat ng sasakyan ngayon may mga imo na Diba? Para hindi makarnap, para makaiwas sa ganyang mga problema. Wala tayong magagawa doon. Pero ano yung ginagawa ngayon? Bakit ito ay napaandar natin? Ito pong computer box ngayon na nakakabit dito, mga kapatid, ito po ay second hand na computer box na ECU na naka-install lahat doon ng program. Ang isa lang ang nagiging problema doon, yung immobilizer na naka-install doon ay iba sa immobilizer nito. Kaya hindi sila mag-uusap. Kaya pagka naka-on yung immobilizer dito sa ECU, hindi pa rin gagana to kahit nasabihin mo na pa-start na natin. Kaya ito pong ECU nito naka-off ito. Pero at least, umandar na po yung makina natin. Wala ka nga lang immobilizer. Teka, bakit yung iba? No? Napagana pa rin nila yung immobilizer nila, pero nagpalit din sila ng second hand na computer box. Ito na po yun. Kasi ang problema nitong Everest po na ito, nasunog yung kanyang computer box. So wala tayong makukuha na program at data nung immobilizer dahil nga po nasunog siya. Pwede po sana yon, kung hindi nasunog yung computer box nito, mariretrieve natin yung lahat ng data ng immobilizer at maililipat ngayon natin doon sa second hand din na computer box. Katulad nung ginagawa ng iba at magagamit mo ngayon ang iyong immobilizer pati yung mga luma mong susi. At yung proseso po na yun po yung tinatawag na pagre-replace. Yung data ng computer box na nasira pero hindi sunog, lalo na yung doon sa immobilizer, ay mariretrieve natin, makokopya natin, at maililipat ngayon natin doon sa second hand ulit na computer box na bibilin natin. Ito po kasi nasunog. Wala ka talagang makukuha. Kaya po, talagang wala ka ng choice dito kung hindi dalawa lang. No? Gamitin mo yung naka-immobilizer off or bibili ka ngayon ng bagong computer box at ipapagawa mo yan sa kasa. So, ito pong computer box po na ito, hindi po ito naka-reflash kasi nga po pinatay naman yung immobilizer nito. Pero kung gusto mong buhayin ng immobilizer, kailangan ay makokopya mo yung data ng lumang computer box para mailipat mo doon sa second hand na bibilin mo ngayon na computer box, yung ECU. Kaso dahil nga sunog ang computer box nito, wala ka na po talagang magagawa doon. At ang issue na lamang po dito, mga kapatid, papayag po kaya yung may-ari nitong Ford Everest na ito na gumamit siya ng computer box na nakapatay ang immobilizer, katulad po ng naka-install ngayon, yung ating pinang-testing ngayon, or pupunta siya sa kasa, bibili siya ng bagong computer box na walang laman, mag-i-install, lahat ng proseso gagawin ng kasa, pati yung pagbili ng panibagong 3 susi, dapat bago ang susi mo dahil bago na rin yung mga data ng iyong immobilizer, yung kaya ang kanyang pipiliin. Yun, medyo mahal nga lang po yun, mga kapatid, hindi yun ordinaryo dahil yung 3 susi pa lang na yun. Libo-libo na po ang halaga nun. Tapos yung proseso ng installation sa kasa ay talagang mapapa-array po kayo sa gastos doon.
Kaya kung papayag naman yung may-ari nito na ganito na naka-IMO off na yung kanyang computer box, tulad po nito. I-start ko po ulit mga kapatid, tignan nyo. Ito yung susi. Pakita ko po sa inyo. Ayan. Gumagana po ang lock and unlock po nito. Nakalock. I-unlock ko. Ayan, bukas na. So gumagana pa rin yung susi natin. Ngayon, i-start natin ang engine. Start na. At yun po yung computer box na yon. Ayan, yung ECU na yan, yung PCM. Ganyan po yung computer box na nasunog dito sa unit na to. At ito nga pong computer box na yan ay naka-IMO off na po yan. Itong ginawang pag-IMO off ng mga kaibigan po natin na nagre-reprogram ng mga computer box yan ay hindi po yan ordinaryong trabaho. Magagaling na mga technician, mga IT technician na marunong din talaga sa pagmemekaniko, sila po yung gumawa ng program po na yan para makatulong din sa mga ganitong klase ng problema na nasunugan ng computer box at hindi mo na ma-retrieve yung mga datas po ng immobilizer. So ito po yung pinaka-the best na pan-testing natin sa unit po na ito. Kaya po hiniram muna natin yung computer box po na yan. Ang pinaka-importante sa mga mekaniko po ngayon, dapat alam nyo rin po yung ganitong mga problema. Para po hindi kayo mapunta doon sa trial and error. Kasi kung talagang sira ang computer box, kahit palitan mo yan ng ilang computer box, 10 computer box yan na ECU, kung hindi naman talaga nakamatch yung immobilizer niyan, hindi mo po ito mapapa-start. Hindi po yan gagana. Kaya yung mga napapanood nyo po na kapag ka nagpalit ng ECU or PCM, ayaw mo i-start kagad, katulad din po nito yan, yung ipinakita ko po sa inyo. May mga kaibigan po tayong tumutulong sa atin, kaya dapat lawakan din natin ang ating mga pag-aaral sa bagay na ito. At lawakan din po natin na tayo po ay makakuha ng mga kaibigan na tutulong sa atin sa panahon po na sila ay kailangan. Mga kapatid, maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo po sa aking channel. Ito pong ipinakita ko po sa inyo, hindi po ito open na nakikita sa maraming mga vlogs. Hindi po ito sinasabi ng ibang mga vloggers. Yung tungkol po sa bagay na to, ito po ay sekreto. Pero minabuti ko na i-share sa inyo para kung sakaling magkakaroon kayo ng problema, ganitong mga problema, ay alam nyo na po ang inyong mga dapat gawin. Maraming salamat po. Magandang gabi sa inyong lahat.